Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Boring Tech Podcast tayo today. Yes, boring po ito. So, sa mga hindi pa sanay baguhan dito, you got your warning. Sa mga sanay naman na dito, welcome back. Let's go. Ang topic natin for today is anatomy of a gaming phone ngayong 2025. So, paano mo masasabi na gaming phone ba ang bibilhin mo? Or ano ba mga dapat mong tingnan para masabing gaming phone yung bibiling mong phone? Kasi may budget ka naman afford mo naman. So, para makasiguro na gaming phone nga talaga yung nabili mo, pag-usapan natin yan. Let's start. So, merong basic lang po ito. Gawin natin simplified lang para mas madaling maintindihan ng para sa lahat na po ito. Especially sa mga non-techie, gusto lang maglaro pero hindi po sila techie. Gusto lang nila maglaro sa smartphone nila. And this are the features na tinitingnan mo dapat mga nakalagay sa smartphone na yun para masabing gaming phone talaga siya, okay? So, unang-una, syempre, unang tatlo, SoC, the chipset, kung hindi nyo po alam mga ano, SoC means system on chip, the RAM, and then the display. Yun yung tatlong unang-una agad sa lahat. Tatlo na agad yun, okay? And then, isisingit mo na ngayon yung pang-apat, the battery technology, pang-lima, connectivity. Yes, maniwala kayo sa hindi, ganun ka-importante ngayon ang connectivity, ang kanya mobile data at Wi-Fi speed. Especially ngayon at sobrang dominant ang mga online games. Okay? So, connectivity, very much important. And finally, pang-anim, gaming features. Ito, marami-rami dito sa part na to. Nilagay ko sa panghuli kasi medyo may konting quirks itong mga features na ito. But for those 5 na nauna, ito yung pinaka mga basics. Okay? So, umpisa natin. Explain ko sa inyo kung ano-ano mga papel ng mga to, okay? For those na gusto mo yung bibilihin nila, kasi hindi naman sila techie, gamer lang sila. Ito po yun, okay? So, unang-una. So, marks of a gaming phone. Unang-una, the chipset, okay? Performance chipset po dapat ang bibilihin nyo. Performance chipset. I-emphasize ko po yun kasi lahat naman na nakalagay sa smartphone are chipset. Na may CPU, may GPU, those are chipsets. Pero what is specifically for gaming phone? So, kailangan performance chipset. And isa sa mga palatandaan, just in case na hindi nyo alam mga sasabihin ko, mga Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 Gen 3, 8 Gen 2, hindi kayo familiar sa mga ganyan, hindi nyo alam ang difference ng yan. Go for Antutu score, okay? Although I'm always saying, okay, lagi ko na sinasabi, wag nyong pagbabasihan ng totoong performance ng smartphone base sa Antutu score. Wag, gawin nyo lang itong basic reference. Naintindihan nyo naman siguro nyo. Basic reference. Pero hindi nyo ibabase doon yung decision nyo sa smartphone. Pero maganda pa rin meron tayong basic reference. And that's where the benchmark apps like Antutu pumapasok. Again, hindi po ito ang pinakabasihan kasi Antutu score ay pabago-bago. Sa mga ignorante dyan, i-test nyo ang smartphone nyo. Sige nga, ipakita nyo sa akin na ang resulta ng siguro mga 5 test paulit-ulit. Sunod-sunod, pakita nyo nga sa akin kung parehong actual ba na yung score niya sa umpisa, yung din ang score niya hanggang pang 5. Not gonna happen. Magkakaiba po kasi ang Antutu score. Doon pala sa part na yon, masasabi mo na hindi talaga siya ganun ka-reliable. But it's good enough for basic reference. Hindi po pare-pareho ang score na binibigyan ng Antutu benchmarking app using one phone. Try nyo. Try mo ngayon. Kung matigas ang ulo mo ay maniwala, itry mo ngayon. Okay, pagkatapos ng video na to, okay? So, Antutu score, unang-una titignan mo. Anong score naman ang titignan ko sa Antutu score? Okay, minimum, currently minimum para masabi talagang gaming phone ng smartphone is at least 1M. No, go higher. Since 2025 na ngayon, let's go higher. 1.5M. 1.5 million na score. Kapag kaya ng smartphone mo yan, kahit isang beses lang, siguro 1.2, 1.3, and then one time, siguro sa 5 test na nagawa mo, umakyat siya isang beses sa 1.5M, pasok na yan. That's pasok na sa minimum. Again, that's minimum, not the recommended, not the best. Not the best. Pero minimum pasok na yan sa gaming phone. Kaya na siguro niyan. 1.5M is an impressive number na on its own. Yes, pero kung you can go higher, yung phone mo gaya ng, I believe the Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 can go as high as 2.1 million. Pwede po. Sa mga nakapanood na nung ginawa nating test dun sa Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 sa Poco F7, kung napanood nyo yun, ang ganda ng performance niya. Although nag-overheat siya, still it's an indication na kaya niya. Kasi ang lakas po ng GPU. Sa GPU po ang parang pinalakas talaga sa Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. GPU ang inilakas doon.
Sa CPU, not much. Kaya talo siya ng 8 Gen 2 at 8 Gen 3 sa pabilisan, sa mas stable. But in terms of GPU performance, walang duda, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 was very good po siya doon. Kailangan lang siguro ng optimization just to stabilize the overheating effect. Pero Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, kaya ang 2 million. Impressive na po yun. And pwede mo siya mabili ng wala pang 20K sa Poco F7. Although yes, merong controversy sa 50K version naman na Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, which is the ating phone 3. It's a different story kasi hindi lang naman chipset ang babayaran mo dito, pero I must admit overpriced nga talaga siya. Pero again, not just the chipset ang babayaran mo, but this is not a gaming phone, so this is not the topic for today. So AnTuTu score 1.5M higher. The higher, the better. Siyempre, kung kaya ng phone mo ng 2.5, 3 million, nasa tamang phone ka na siguro. Pero hindi pa yun yung nag-iisang criteria, okay? Next, about sa chipset pa rin, performance chipset, dapat, ito pa, palatandaan mo, kapag tumitingin ka sa AnTuTu score, tingnan mo yung GPU score. Like this one. This one is, sample lang po ito, sample lang. This is the natin phone 3. So, pag inopen natin siya, lalabas ngayon yung mga scores. So, sa pinakauna, as you can see, that's a CPU score. And then, pangalawa is the GPU score. Kung papansinin niyo po, that's almost double ng score ng CPU. So, one indication na ang chipset na nasa smartphone mo ay good for gaming is at least kapareho niya ng score ang CPU or double. Okay? Kapag mas mababa ang score ng GPU sa CPU, that means malakas lang ang CPU ng smartphone mo. Siguro decente ang performance ng GPU, but it's not as powerful as you might think. It has to be, again, same score ng CPU or hindi nagkakali sa CPU, or better yet, double the score of the CPU yung GPU. That means, kasi gaming po, kung hindi nyo po alam ha, kung hindi po kayo aware, gaming po ay nagre-rely mostly sa graphics. And graphics ay forte po ng GPU. That's graphics. GPU means graphics processing unit. Okay? And gaming, nagre-rely mostly sa graphics. Okay? 3D graphics, 3D rendering, those are graphics. Okay? Graphics related. So, gaming phone, titingnan nyo sa AnTuTu score ngayon. Again, ang magandang basis ang AnTuTu. AnTuTu score are good for reference, basic reference, pero huwag masyadong tiwala ito na. But still, we need some idea and makukuha lang natin yan sa AnTuTu. And this score is very revealing. Okay? The Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, while hindi ganun kalakas ang kanyang CPU, the GPU, very much revealing. 769,000 for a 769,000. Actually, ano ba ang score ng Helio G99? Helio G99, yung total score na ng Helio G99 ha. Total score ng Helio G99 kung di nagkamali nasa 400,000. Dito, GPU pa lang, kalahati lang yun. Okay? So, GPU lang yun. Yung 400,000 ng Helio G99, total na yun. Pinagsasama-sama na yun na CPU, GPU, UX memory, okay? Dito, half lang ng GPU yun. And total score ng CPU, yung overall score na ng Helio G99. Ganun po nakikita, na-imagine niyo po ba yung agwat ng performance ng Helio G99 sa isang Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4? That's for your imagination lang po. I'm not saying na ikumpara natin ng Helio G99 sa Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. But you have to understand, ganun po siya ini-interpret. Okay? So kung gusto mo ng comparison, ano bang chipset ngayon ang mga ka-under budget smartphone? And then kumpara mo siya ngayon sa mga high-end chipset. So, ano mga chipset naman ngayon ang pasok dyan sa sinasabi mo, Ray Manguera, Kotman? Anong mga chipset yan? Well, as far as I'm concerned, pasok po ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen series at saka syempre, of course, obviously, the 8 Elite series. And alam ko i-release ng 8 Elite 2. Kung hindi pa man, marirealize na rin yun kasi may nakita na ako ng mga smartphone na nagtitis na nun. The Samsung S26 yata, 27. S26 na, tama, S26, sorry. Medyo ano ako sa mga numbers na yan. Sa MediaTek naman, ang lowest natin na tinitingnan is the Dimensity 8000. I believe the 83,000 onwards. 8350. Ano ba score ng 8350? Ko tanda ang score ng 8350 eh. 8350 pala is nasa 1.3 lang. So, mababa pala. Yaki tayo, 84. Sa MediaTek, Dimensity 8400 at least.
I believe the 8400 can score up to 1.6 million. So the 8400 pasok, the 8450, 85 kung magkakaroon ng 8500. The Dimensity 9000 of course hindi naman kasi ang Dimensity 9000 is yun yung rival ng mga Qualcomm Snapdragon 8 Gen at saka 8 Elite. Pero yun nga, the weakest na pwede mong bilhin sa MediaTek version is Dimensity 8400 kasi at least may 1.6 million sila na Antutu score. I believe, if I'm not mistaken, ang CPU nun is naglalaro around kulang-kulang 400,000 and the GPU is nasa 600,000. So, lamang po ang GPU na score ng at least 200,000 sa CPU. That means very telling na yun. Like I said kanina, kapag pareho ng score ng CPU or doble, that means gaming chipset yun. So, the Qualcomm Snapdragon 8400 pataas, very good po yun. So, I believe i-release na yata ang 8400 kung hindi pa man. And 8450, meron na rin yata sa, feeling ko magkakaroon ng 8450 sa Oppo K series. Again, no specific or final na, kasi mga nababasa ko lang, mga teasers pa lang naman yung mga rumors. But if you are gonna go for at least minimum na budget gaming chipset, Dimensity 8400 or the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3, naglalaro doon. Yun yung minimum. Okay? So, umpisa pa lang tayo. That's just the first one, the chipset. Okay? So, quick recap. Una mong titingnan, dapat ang Antutu score is 1.5 pataas. 1.5 million pataas ang score. And then, doon sa score naman, kapag tumingin ka na sa score, tingnan mo yung GPU. Dapat kasing lakas or doble ng CPU ang score ng GPU. Yun yung pangalawa. Pangatlo is at least sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pataas, 8 Elite preferably, and sa MediaTek, Dimensity 8400 or Dimensity 9000 preferably. Yun yung mga titignan mo sa MediaTek naman. Okay? So yun yun. Una pa lang. Pangalawa. Pangalawa is RAM. Okay? Dito sa RAM naman, madali lang to eh. Basic math. Minimum is 8 GB RAM. That's minimum ha. Minimum. Kasi recently actually sa yung Samsung S20 S23 Plus na ginagamit ko, medyo nabibitin siya ng konti sa medyo heavy gaming. Okay? Meron ng times na nagre-reload siya kapag sumilip lang ako saglit sa social media or sa Gmail while kalagitnaan ng game. So, nabibitin na ng konti pero let's go for minimum 8 GB RAM. But kung pag-uusapan talaga gaming, if possible, please go higher as 12 GB RAM to 16 GB RAM. 16 GB RAM yun yung sweet spot ngayon, lalo sa mga gaming. And karamihan pa man din naman sa mga Android users ngayon is nag-game while multitasking. Nag-open ng TikTok, nag-open ng Facebook. Minsan, pinagsasabay ang gaming while streaming. So, ang taas po sa requirement ng RAM po nun. So, preferably, kung gusto mong mag-stream while gaming, or i-stream mo yung gaming mo, go for 12 GB RAM. 8 GB RAM, kaya pa naman siguro kahit paano, but expect some hiccups. Expect mo yan, mag-hiccup yan, magkakaroon ng frame drops maybe, so on and so forth. So, maybe go for minimum of 12 GB RAM, preferably 16 GB RAM. I believe meron na 24 GB RAM. I'm not really sure about that part, pero alam ko meron na. But, 16 GB RAM yun yung sweet spots pag gusto nyo talagang stream or mag-multitask, kung di man streamer, mag-multitask while gaming. 12 GB RAM. Ganun ka basic. Okay? It doesn't matter kung DDR5, DDR5X or so on so forth kasi naka-fix naman na yung RAM na yan sa mga chipset na pinag-banggit ko. Hindi mo naman pwedeng palitan yan eh. So, doesn't matter kung DDR5 or 5X or something. Okay? Naka-fix naman na yan sa chipset. It's just that, ang titingnan mo na lang yung laki ng RAM. 12 GB or 16 GB. Ganun ka basic. Okay? Pangatlo, the display. Okay? While, yes, ang pinaka-standard na ngayon for gaming is AMOLED or OLED. Aliman doon, basta may LED technology. Aliman doon, very good na po yun. It's just that, aminin natin, hindi ganun ka-reliable na pangmatagalan ng mga AMOLED and OLED. Until now, hindi pa rin po na-fix yung problem na yan. There's just this green line or nagba-violet daw, nag-green tint pagka matagal, nababad sa init, so on and so forth. And it's natural. The good part is, marami na rin po ngayong mga gaming tablet, especially sa gaming tablet, I believe, na gumagamit ng LCD na halos, I'm not saying same na same talaga, pero halos kasing ganda na ng black ng OLED, yung pitch black ng OLED, halos. Kasi ang technology ngayon ng LCD hinahabol nila hanggat maaari na kaya na tapatan ng OLED, and OLED naman, hinahabol naman nila yung tibay niya
na kayang tumapat sa LCD. So kahit paano yung dalawa nagsasalubong na yung technology. So at some point, maybe, I hope, maybe sooner, medyo matagal pa yata, pero sooner sana, na go for LCD, tibay ng LCD, na hindi agad nagkakaroon ng guhit-guhit na green lines, or yellow lines, violet lines. Tapos kasing ganda pa rin sana ng OLED. But we don't know kung kailan yan talaga mangyayari, but I hope it does. Pero in terms of gaming talaga, better pa rin hanggang ngayon until now is AMOLED or OLED, or kung ano pang, ang dami ng technology ng AMOLED. Merong Flow AMOLED, Foldable AMOLED, SAMOLED, DAMOLED. So yun, yan pa rin ang best. And of course, mas prefer sana natin is LTPO. Tama ba? LTPO yung may up to 1 Hz. Nalilito pa rin ako hanggang ngayon sa dalawa. LTPO ba yun o LTPS? Either way, basta yung tinutukoy ko dito is yung kaya hanggang 1 Hz na kapag hindi mo naman tinatouch, static lang naman yung naka-display, kaya niya bumaba sa 1 Hz para mas nakakatipid sa battery. Okay? So sa display siguro, let's just say AMOLED OLED pa rin ang better na option. Okay? Display. And then, pang-apat, the battery technology. Okay, ito na yan. So, kahit naman gaano kalakas yung smartphone, gaano kalakas yung chipset, lobat agad. Para ka nang nakatira sa gilid ng power bank or ng outlet para lang makapag-game ng matagal. Hassle po yun, di ba? So, as much as possible, go for smartphone or tablet, aliman doon, basta pang gaming. Specific na lang tayo sa gaming phone. Go for the biggest possible na battery, 6,000, 7,000. Okay? And don't worry, re-recommend din ako dito ng mga possible na gaming phone na pasok sa panlasa nyo or sa budget nyo. Hintayin nyo lang ng konti. Wait lang ng konti. Isa-isay natin kasi yan. So, battery technology. Titingnan mo pagdating sa battery technology. The size, battery size, software optimized ba yung battery? Siyempre, importante pa rin ng software optimization sa battery. Hindi porket naka 7,000 mAh ka na is kampante ka na. Meron akong alam na nasa Transsion yata siya na brand na gaming. Although budget lang siya. But just that, ang laki ng battery pero ang bilis malobat. Okay? Alam na siguro to ng iba na tinutukoy ko na ang laki ng battery, impressive sana, pero ang bilis malobat. Parang imbis na around 4 hours, 5 hours yung laro, at least, or 6 hours, nasa 3 hours lang daw yata, lobat na daw agad. Ano kaya yung smartphone ito? But anyway, yun. Again, battery size, optimization ng battery, software optimization ng battery, pangalawa. And pangatlo, the bypass charging. Hindi pwedeng mawala na ngayon yan. In terms of gaming features, dapat kasama na talaga yan. Okay? Why? Ba't kailangan pa yan? Kasi may mga users, mga gamers na gusto talaga magstay maghapon. And to maintain that certain na stability na hindi ka maistorbo, bypass charging is the key. Okay? Bypass charging nga pala, medyo nami-misinterpret ito ng iba. Akala nila yung trickle charge and bypass charging ay isa lang. No, it's not. Bypass charging is hindi po dadaan sa battery. From charging port, diretso na agad siya sa motherboard. Lalakdawan po niya ang battery. That's bypass charging. Hence the word bypass. Binaypass niya. Sa kalsada, babypass mo yung isang part ng kalsada para makarating ka sa point A to point B. Diba? So that's bypass charging. Hindi po pareho sila ng trickle charge, or iba sabi gamit nila doon ng slow charging, parang bypass charging yun. Magkaiba po yun. Slow charging is nagcha-charge siya, diretso pa rin sa battery, slow lang. Bypass charging, lumalakdaw po siya. Lockdown, binabypass niya yung battery na part. Parang ang nangyayari, parang kang gumagamit ng computer. Yung computer, PC. Okay? Sa PC, walang battery, di ba? Diretso po yung kuryente from outlet, saksak mo, then sa motherboard, sa RAM, sa display, lahat. Diretso na lahat. Walang dinadaan ng battery. Ganun po ang bypass charging. Yun yung pinaka-logic po niya. That's how it works. Okay? Hindi po siya slow charging. Magkaiba pong pattern yun. Iba yung pathway na ginagawa nila o dinadaanan nila. Different technology. Okay? So, mga nabasa ko lang dyan na may nag-recommend kasi sa Facebook group na gano'n nga daw. Slow charger lang daw gamitin. No, magkaiba po yun. It's not the same thing. Okay? Slow charging, diretso lang po yun sa battery. Pero slow lang ng charging. Okay? Okay. Ngayon, may problem din kasi dito sa mga ibang brand na minamarket nila ang slow charging nila as bypass charging, which is very misleading. Okay? So, it's very crucial din na tinetest nyo yung bypass charging nyo. And actual, kung kapag ginamit nyo na ba siya, tinurn on nyo ba siya, is nag-charge pa rin yung battery o hindi. If it does,
it's slow charging. Misleading po siya na bypass charging. Fake bypass charging. But if it stop, at some point, may threshold siyang sinunod. Like 30%, titigil na siya. Pero nakapaglaro ka pa rin ng ano. So halos hindi siya gumagalaw. Kung gumalaw man, 1%, 2%. Pero kung tuloy-tuloy siya, nag-full charge, full charge na yung phone mo while using bypass charging, that's not real bypass charging. That's fake bypass charging. Okay? So, check nyo. Please, do check your phones kung meron kayong bypass charging. Full charge na pa rin ba yung phone mo? Kung binabaliwala ba niya yung threshold na tinatawag? If it does, fake po yung bypass charging na gamit nyo. So, yun. Sa battery technology, yung tatlong yun, ang tatandaan mo. The size, the battery size, the software optimization, dapat makunat pa rin siya, marunong mag-optimize para hindi agad malobat ang phone, and of course, the bypass charging feature. Those three para sa battery technology. Okay? Connectivity. Okay, importante rin po ito sa maniwala kayo sa hindi. Especially kung online games na nilalaro nyo like Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends. Those are online games. And napaka-crucial po especially sa mga online games na lalo kapag competitive. Napaka-importante po nung bawat segundo. Yung millisecond na nadidelay, yung signal, yung bato, yung galaw, yung movement, yung bawat baril mo ng trigger, bawat bitaw mo ng powers ng character mo, ng heroes mo sa Mobile Legends, it does define kung mananalo ka o hindi. So, importante po na tinitingnan nyo rin sa gaming phone nyo kung very reliable ba yung nakalagay na connectivity na feature sa loob. Like, kung sa Wi-Fi, it has to have at least minimum Wi-Fi 6 na ngayon. Ngayong 2025, kailangan merong Wi-Fi 6 minimum. Okay? Wi-Fi 6, if I'm not mistaken, theoretically, kaya po niyang mag-deliver ng up to 9.6 gigabits per second na internet speed. Theoretical, is not always the case. Siyempre, nakadepende pa rin yan sa router mo at sa binabayaran mo monthly. Ilang Mbps ba binabayaran mo monthly? So, hindi yan masusunod yung maximum ng Wi-Fi 6 kung hindi rin naman ganun kalakas yung binabayaran mo or dinideliver ng router mo. So, importante na kung talagang gamer ka, competitive gamer ka, kindly upgrade to a gaming router. At least merong Wi-Fi 6 support, okay? Pero actually, meron na ngayong Wi-Fi 7. So, kung makakahanap kayo ng router ng may Wi-Fi 7 and mabibili nyo phone na merong Wi-Fi 7 support. Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, good news, merong Wi-Fi 7. So, yung mga susunod na mga generations nito, 8S Gen 5, 8S Elite, kung magkakaroon ng 8S Elite, possible meron na rin mga Wi-Fi 7 yan. So, if kaya mo naman ng budget, since mukhang afford mo naman, gaming phone ang habol mo, so afford mo malamang yung mga gaming router, why not invest on those? Kung gusto mo na naman, again, that's your money, and since afford mo yung mga gaming phones, possible na afford mo rin yung gaming routers. Kaya isasaksak mo lang siya, idudugtong mo lang siya sa current na router na bigay o free na binigay ng ISP mo. Okay, like kung Converge, dudugtong mo lang siya, isasaksak mo lang siya sa dalawang router bali ang gagana. One is for the direct connection ng ISP, and then the other one is para sa broadcasting ng talagang ikangay pang malakasan na internet speed. Sa mobile data, basic. Halos lahat naman na ngayon, 5G. It has to have 5G support. Parang wala naman na yatang gaming phone ngayon na 4G lang ang support. Sa budget category meron siguro, but take note, real gaming phones, 5G na po talaga yung mga yan. Okay? And hindi natin sila pa rin tawagin budget gaming phone talaga. Okay? Yung mga budget gaming phone, real talk, yung mga budget gaming phone na yan, yung mga ganyang tinatawag na budget category na gaming phone, it's just, marketing lang yan eh. Aminin man natin o hindi. Marketing lang yan eh. Well, there is really no such thing as a budget gaming phone. Parang feel good lang na yan sa atin eh, na yung tema, itsura, pang gaming, may konting triggers, gaming na daw. But let's be honest, it's not as powerful as the real gaming phone. I'm just saying, okay? Anyway, kung techie ka talaga, tatanggapin mo itong sinasabi ko. If not, kung fanboy ka lang talaga na marunong, mababat-hurt ka talaga. And I understand that. Okay lang po yun. Now, why maganda ang Wi-Fi 7? Kung maalala nyo, kanina sinabi ko, Wi-Fi 6 ang theoretical speed niya is up to 9.6 gigabits per second. Okay? Sabihin natin 10 para mas madaling intindihan. 10 gigabits per second. The Wi-Fi 7 on the other hand, kaya po niya theoretical speed 46 gigabits per second. So, from 10 gigabits per second na Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 up to 46. Wow! Kaya bang imagine yung difference ng gap na yon? From 10 gigabits per second to 46 gigabits per second. Okay? And the best part, okay, ang mga Wi-Fi 7 na po ngayon,
na mga routers or tsaka smartphone na may support for Wi-Fi 7, may support for MLO. Yan. That's multi-link operation. At mas wide po yung channel bands yan. Ibig sabihin po niyan, multi-link is yung Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, lahat po yan. Yung 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz, kaya po niyang pagsabayin sa isang beam lang. Okay? So from one router to your smartphone, yung 2.4, 5 GHz, 6 GHz, isang beam na lang yun. So, yung mga low demand ng mga connection na apps, pwede nang padaanin niya lang sa 2.4. The heavy ones, for downloads or for your gaming, padadaanin sa 5 GHz or even sa 6 GHz. So, yun na po ang kakayahan ngayon ng Wi-Fi 7. Pagsasabay-sabay niya yung tatlong yun. 2.4, 5 GHz, and 6 GHz. Isang beam lang. So, that is why napakaganda po na kapag ang smartphone nyo is merong Wi-Fi 7 support. Big deal po yun. So, yeah. Yun lang. Connectivity, tapos, and finally, gaming features. Ito. Gaming, last na po ito. Last na po ito. Okay. Then, diretso na tayo sa mga recommendations ko. Dito sa part na to, mga gaming features, siguro ano na to, nitpicking na to. But, I believe, importante rin ito para ma-distinguish nga siya na gaming phone ang bibili nyo or nabili nyo na smartphone. Nabili nyo na kaya. Yung smartphone nyo kaya is may ganito. So, unang-una, extra buttons. Siyempre, hindi naman yung gaming phone ko walang extra buttons, walang extra triggers. Siyempre, mga gaming phones ngayon, like, for example, Red Magic. Okay? Pinakasikat ngayon na gaming phone is from Red Magic and ROG. Pero tingin ko mas nangingibabaw ang Red Magic kasi mas marami silang releases na gaming phone talaga, Red Magic. 10, 10S, 10 Pro, 10 Air. Dami, di ba? ROG what? They only have one. The ROG Phone 9 Pro, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong na lang sa comment section. But pinaka-dominant ngayon pagdating sa gaming phone, Red Magic. That's, by the way, kung hindi kayo familiar, that's from ZTE na company. Okay? So, ang totoong pangalan niya is ZTE Red Magic Cheche Boreche. Yan. Basta yun. Red Magic 10. Yun pala yun. So, gaming buttons dapat meron. Pangalawa, merong fan, built-in fan. That's Red Magic na agad. Dun sa trigger buttons, actually, meron na ngayon ng mga mid-range phone like the Infinix GT30 Pro. Meron siyang trigger buttons. Okay, extra trigger buttons. But it doesn't have the cooling fan na built-in. Big deal po yun. Kasi, I myself, kung nakasubaybay kayo rito sa channel na to, is nagkaroon ako dati ng Red Magic 9 and 10. Na-test ko po yun dito, both sa aking, even the Red Magic 9S Pro pala, na-test ko rin yung 9S Pro. So, I know na, although hindi siya kasing effective na inaakala ko, but it does one thing good talaga kapag mayroong built-in fan. Ang bilis po niyang lumamig. Okay? So, the moment na tumigil ka, nagpahinga ka ng saglit, naglalaro ka, kalakitan ng gaming, and syempre mayroong loading time, so on and so forth. At that time, pwede po siyang bumaba agad yung temperature. And that's a good thing na pwede ka na ulit pakipagbakbakan. Kasi yung fan is pinapabilis niya yung paglamig. Okay? Not super fast, but good enough para masabi mo na, ay, okay na ulit yung phone ko. Pwede na another round ng gaming. So, it does matter yung ganun. May built-in fan sa loob. Okay? But, again, it's not for everybody kasi ang pangit ng camera ng mga Red Magic. I'm not saying super basura. Malayo lang sa pagiging talaga yung for camera centric, hindi siya papasa talaga. Ano pa? Gaming mode or gaming zone. Ito, ang dami nito. Even the budget smartphones, mayroong mga gaming mode, gaming zone, which is okay lang naman yan. But, real gaming mode nalaga ng mga gaming phones is talagang malinis, talagang may specific siya na environment. Meron siya sariling ecosystem para i-play yung mga games. And I like that. Although, this one feature actually available na rin siya sa mga budget smartphones, so we can't really say na specific lang siya for gaming phones. Nilalagay natin, even this nating phone 3, hindi naman to gaming phone but this does have gaming zone. Performance mode, meron po ito. Meron nga siyang floating, official floating na FPS monitor. Wala niya sa ibang mga gaming phone na kilala nyo. Tagong-tago, kailangan swipe pa. This one, nagpo-floating na siya. Sana gawin na siyang normal sa lahat ng smartphone. Even not gaming phone. Kasi ang big deal yun Lalo sa mga nagte-test, wala nang masyado idadagdag ng mga software. Diretso test na and diretso observe na kung ilang FPS ba yung kaya, max and bagsak. Diba? Big deal yun. But I guess that's asking too much right now. So, kung ano lang meron, tanggapin. Diba? And then pangatlo, isa sa mga napansin ko lang na kapag talagang maganda ang isang gaming phone
is wala po siyang throttling limit. Okay? Isa to sa mga nagustuhan ko why gustong-gusto ko ang Red Magic 9 Pro ko dati. Nagtagal sa akin yun ng 6 months may get. Is wala po siyang throttling limit. Umabot na ng 50 degrees Celsius yung temperature ng buong phone. Hindi lang yung mismong CPU. Lagpas ang CPU eh. Ang CPU actually upon testing umabot na ng 90 degrees Celsius. And that's okay. CPU naman yun eh. Mataas talaga ang threshold ng mga CPU nasa ano naman yun eh. Sa PVC naman kasi nakakunik yung mga yan. But sa battery part and the display part and siyempre yung mga pandikit pa, pagka piniluluto mo ng gano'n kasi it's a different thing eh. Mas madali po siyang nade-deteriorate, so on and so forth. So to reach a certain point na 50 degrees Celsius, that means sobrang init lalo sa loob. And yung 50 degrees Celsius na yun, pag binabari lang yun, surface area pa lang yun. And despite that, hindi po bumabagsak ang FPS ng Red Magic 9 Pro ko. So that is why isa yun sa mga gustong-gusto ko na features. Basta sabi ko talaga na, yes, gaming phone talaga itong gahawak ko. Kasi wala siyang pake kung mainit yung phone. 50 degrees Celsius. The FPS, still 120 FPS pa rin. Doon sa nilalaro kong game. So on and so forth. No throttling. Yeah, I know, it's bad. Pero gusto ko yung gano'n eh. Yung hinahayaan mo sa user yung control. Kung gusto ko na hindi siya umabot ng gano'n, i-switch off ko lang yung performance mode. Ilalagay ko siya sa balance mode or power saving mode. May gano'n naman features eh sa gaming mode niya, di ba? Pwede mo i-switch. Ngayon, as a gaming, gusto ko sagad-sagad lahat. Gusto ko yung control na ako yung nasusunod na performance mode. Wag mong itatrattle. Kasi alam ko naman na mayroong switch for balance mode. Kung gusto kong mag-trattle siya, gusto ko siya magtagal, alagaan siya ng matagal, lilipat ko siya sa balance mode. May switch naman eh. Ganun sana ang freedom ang binibigay ng lahat. It's just may mga specific brand like the Samsung. Tulad dito, konting uminit, I think umakit ng 44 degrees Celsius, babagsak ang performance to 60 FPS certain games na mga nilalaro ko. So from 120, bagsak to 60 FPS. And I don't like that kasi phone ko naman to eh. Kung gusto ko siyang laspagin, sirain, ako dapat ang nasusunod, hindi ikaw. Diba? Hindi ikaw na brand. Kasi binili ko na sa inyo to eh. Wala na dapat kayong control dito. Diba? Ilan naman ang gusto kong parating. Iba yan, di naiintindihan eh. Di ka gumawa ng sarili. Customer ako eh. Binili ko to, diba? Ikaw, customer ka. Gusto mo syempre, kaya mo siya binili. Kasi gusto mo siyang sagarin. Kung gusto mong sirain yung phone mo, laspagin, karapatan mo yun kasi binili mo yun eh. Di ba? Mali ba ako sa gusto kong mangyari? So, nilagay naman nila yung switch sa ibang mga phone, but here kasi walang ganong switch. Kahit naka-performance mode ka, itatrattle nila yung performance at some certain, so on and so forth. Nakalimutan nila na akin na to eh. It's mine. I bought this with my own money, so I have to have the right kung kailan ko gusto siyang i-babyhin o gusto ko siyang laspagin. So, yun. Para sa akin, isa sa mga pillars ng isang gaming feature sa isang gaming phone is that part na walang throttling threshold na switch or high throttling tolerance, ika nga. Mataas yung tolerance niya for throttling. Hindi basta-basta bababa ang performance porque uminit ng ganyan. So again, this is mine and my responsibility kung gusto ko siyang laspagin o hindi. Gusto ko ganun sana. But hindi ganun lahat eh. So that is why konti lang sa list na to ang totoong gaming phone. Sasabihin ko mamaya, okay, hold lang tayo ng konti. And then, the refresh rate and touch sampling rate, napaka-laking bagay po yung refresh rate. Of course, sa ngayon, minimum na natin, dapat 120 Hz, meron dapat feature ang isang gaming phone. I believe meron ng iba 144 Hz. I'm not sure kung meron ng 300 Hz na 320 Hz na pasok, pero meron na rin yata, I'm not really sure. Pero 144 Hz meron na kasi doon sa GT30 yata meron 144 Hz na max sa settings. So, touch sampling rate of course, dapat minimum dito. Pinaka-best actually sweet spot is nasa 500 Hz touch sampling rate. Yes, 500 Hz lang actually sobra-sobra na po yun. But if the phone supports 1,000 pataas, even better, di ba? Pero overkill na yan para sa akin. 500 Hz, base sa mga na-test ko na. 300 actually, 250 to 300 Hz, goods na yun eh. Hindi na po yun na-delay ng touch. And if you go 500 Hz, very good na rin yun. But 1,000 pataas, why not? Kung available, why not? But it's overkill na rin naman. Pero again, base sa test ko, 300 to 500 Hz, touch sampling rate, winner na po yun, pasok na po yun. Don't worry, hindi na po kayo mabibitin doon sa touch sampling rate na yun. Okay? And then of course, good cooling system, nabanggit ko na kanina to. Siyempre, kahit na walang fan,
Pero kung maganda naman yung malaki yung copper, so mabilis na di-distribute yung init sa buong katawan ng smartphone, that's a good thing. Kaso nga lang, malalaman lang natin yan kapag binuksan na Jerry Rig. Siyempre, hindi ko bubuksan kasi binibenta ko yung mga smartphone after ko review. And kapag binuksan ko na yun at sinira, hindi na yung pwede ibenta, wala nang value yun. Tapon pera. If you remember, kalahati ng mga nire-review namin dito is own money namin. So, not really viable para sa mga kagaya ko na small creator or tech reviewer. Okay? Small pa lang tayo. Siguro mag-M na, 1M na siguro. Baka pwede na natin gawin yung mga manira na ng mga gamit. Siguro kasi barya na siguro sa akin yung mga ganun. But right now, it's just not viable, right? Na ako yung sisira at bubuklat ng smartphone. Yeah, no. And then, water cooling or fan cooler. Yeah, na ano natin. May listahan nga pala po ako just in case na hindi po kayo aware na bakit parang binabasa ako. No? Yun. Thermal throttling, nabanggit ko na rin yan. So, yun po yung 6 mga features na dapat tinitingnan nyo sa isang gaming phone. Gaming phone. Okay? So, yun lang naman. It also helps then. Kaso nga lang, madalas kasi misleading itong mga to, but it also helps na minamarket siya for gaming. Although, yes, mga budget phones, minamarket din, but some real gaming phones, yung mga high-end gaming phones, they have to be marketed talaga as a gaming phone. Doon pa lang sa part na alam na natin. I-exempt na lang natin yung mga budget gaming phone kasi talagang kailangan nilang gawin yan to make benta, okay? Para makapag, ng mga tao, ng mga budget users, ika nga. But anyway, so eto nga po pala mga list ko ng mga gaming phones, okay? Mind you, ilan lang talaga dito ang totoong gaming phone. The rest, capable lang sila for gaming kasi pasok sa kanila yung mga features na mabinanggit ko. But they are not in any way marketed as a gaming phone except sa at least top 3. Yes, at least sa top 3 na babanggitin ko. And the rest, very capable lang sila for gaming. Okay? So, ito po yung list. Red Magic 10, series po yun. Yung buong series po na yun, nabanggit ko na ito kanina. Red Magic 10, 10 Pro, 10 Air, 10S Pro. Yung mga yun. Okay? So, iwan ko yung link dito sa video description just in case na ito ang trip nyo. Talagang they are for gaming and hindi po kayo mabibigo. Lahat ng features nila for gaming talaga. It's just that medyo pricey lang sila. But they are, nonetheless, very powerful with chipset na sobrang lakas talaga. Base rito sa listahan ko, Red Magic 10 series ay nag-start siya na-release noong November and until now, I believe yung Red Magic 10 Air was around early 2025. So Red Magic 10 series, kahit alin po doon, preferably yung 10 Pro and 10S Pro. Pero yung 10 Air, I believe okay din naman. 10 Air is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 lang yata. Correct me if I'm wrong na lang. But still, gaming phone pa rin po yun. Malakas pa rin po ang chipset na yun. Pero iwan ko yung link sa video description para hindi po kayo na-scam. And then the next one, the Asus ROG Phone 9 Pro. This was released back in November 2024. So, mag-iisang taon na rin naman. Still wala pa rin naman nire-release na ROG Phone 10 Pro eh. So, yung pa rin ang pasok sa atin sa listahan na to. And again, of course, iwan natin yung link sa video description. Next one is, this was released back in January 2025, the OnePlus 13R. Yan. So, isa pa to, na may gaming feature siya, but this is not really a gaming phone, but still very capable po to for gaming. Again, the OnePlus 13R. Then the Samsung S25 Ultra. Obviously, malakas ang chipset na to. It's just that, bitin lang tayo ng konti, wala kasi mga triggers na ika nga pang gaming na features talaga, but very capable for gaming po ang Samsung S25 Ultra. Again, link sa video description or pipin ko sa comments. And then the Xiaomi 15 Ultra. Noong February 2025 ito na-release. It's just that wala yatang official release nito sa Pilipinas. So, correct me if I'm wrong walang official release ang Xiaomi 15 Ultra sa Pilipinas. So, you'll probably get this as China ROM, not global. But again, correct me if I'm wrong. Wala kasi yung makita sa Shopee and Lazada na binibenta ito officially global. Wala. And then, of course, ito na-review ko to, Poco F7 Ultra. I have already recommended this a few times na and I will still recommend this. Solid po ito, Poco F7 Ultra. Not the best gaming phone out there, pero very, very capable po ito for gaming. And of course, yung partner niya, the Poco F7 Pro. The Ultra has the Qualcomm Snapdragon 8 Elite and the Poco F7 Pro naman is the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. If I'm not mistaken. Pero let me double check that part. Yep, 8 Gen 3 nga siya. Correct. These two, itong F7 Ultra and F7 Pro, both released back in March 2025. So, ilang buwan pa lang ito sa market. So, fresh pa po ito. Maganda po itong bilhin. And solid po kayo dito. Tested ko na to. You can check my reviews sa dalawang ito.
meron po akong review niyan. Okay? And finally, kung gusto nyo going budget, the iQOO 13 series. Yes! The iQOO 13 series is naglalaro lang around 32,000 din. Qualcomm Snapdragon 8 Elite din ang chipset nito. So, very good po ito. Back in October 2024 naman ito. I believe merong isang bagong iQOO 13 eh. The Neo Ultra ba yun? Something like that. I'm not really sure. Pero yun nga kasi, ang pinaka-natandaan ko kasi the Vivo iQOO. Yes, under po pala ng Vivo ang iQOO ha. iQOO 13 5G. Talagang meron siyang Qualcomm Snapdragon 8 Elite. So, ang solid po nito. Again, iwan ko lahat ng link nito sa video description kung interesado lang naman kayo. So, yun. Those are the basic anatomy of a gaming phone for 2025. Just so you know lang. So, again, quick recap. Number 1, SoC. Pangalawa, RAM. At least 12GB to 16GB ang pinaka-solid na RAM. 8GB, okay pa rin naman. Baka mabitin lang kayo doon. Display, go for AMOLED hanggat maaari. That's display. Battery technology naman, syempre. Yung battery technology, natin ko sa tatlo. Size, software optimization, and bypass charging. Sa connectivity, make sure na merong Wi-Fi 6 and Wi-Fi 7. Kahit walang Wi-Fi 7, okay pa rin naman yun. But kung merong Wi-Fi 7, that would be much better. And of course, papartneran mo pa ng router na merong Wi-Fi 7 support. Winner ka na doon. Solid. And finally, gaming features. Yung mga inisa-isa ko kanina ng mga features niya. Gaming zone, game mode, triggers, cooling system, so on and so forth. Yun. So, 6 gaming features, anatomy of a gaming phone. Okay? So, kung nagustuhan nyo yung ganitong daldalan lang, I know, boring, but still, I hope naging informative pa rin para sa inyo. This is Rain Manguera, and you're watching the Hotman channel. I'll talk to you again soon. Specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo.